delicious homemade pickles ni Tita Wena! Hello everyone! Ayan, si Tita Wena ay medyo nag-crave ng vegetables pickles. Ayan, mixed vegetable pickles. At dahil nga, dinalhan ako ng aking brother ng ubod ng niyog. So, naisipan kong ihalo. And yes, napakasarap po ng ubod ng niyog na gawing pickles. Ayan, kaya lang dahil naka-expose siya at wala ako mapaglagyan sa refrigerator, punong-puno kasi yung aking ref. So, nagkaroon siya ng kulay, ng itim. Pero napakasarap niyan guys kasi crunchy. Siya nga pala, kung itatanong nyo kung ano yung procedure ng ubod ng niyog, gayatin lang po muna, hiwain ng ganyang kaninipis. Ayan, nakikita nyo. Ayan, so ganyan lang po siya kaninipis, no? And then, habang ginagayat nyo, ilagay nyo sa asin. Asin, sa tubig na may asin. Kaya lang, naging useless yung tubig na may asin dahil nagkaroon din siya ng kulay. Actually, kaya lang ay na-expose na nga sa hangin. And then, pagkahiwa nyo, habang hinihiwa nyo, dapat nagpapakulo na kayo ng tubig. And then, yung tubig lagyan nyo po ng asin. Asin. Or, lagay mo ng ginisa mix para may lasa na, no? And then, pag natapos na kayong maghiwa-hiwa ng ubod, depende kung gaano karami yung hihiwain nyo. So, pag medyo marami, so medyo matagal yon. And then, yung kumukulong tubig, ilagay nyo na yung ubod ng niyog. Huwag nyong masyadong pakuluin. 2 minutes lang kasi kailangan nating i-remain na crunchy. Crunchy pa rin, no? So, ayan, pirinig mo. Very crunchy siya. And then, kunin nyo na siya, i-drain nyo yung tubig, at i-cool down nyo na siya para ma-remain na crunchy. And then, syempre, hindi mawawala ang sibuyas, kunting bawang, ayan, at yung ginger. Naghalo nga ako dito ng manibalang na mangga at bell pepper. Ayan, meron din tayo ditong long beans or sitaw. Ayan ang mga halo-halo ng ating pickles. So now, maglalagay na tayo. Malabo yung aking camera. Maglalagay na tayo ng pamintang durog. Kayo na bahala mag-adjust kung gaano karami yung pamintang durog na gusto nyong ilagay. And then, dito ay nagpakulo ako ng apple cider vinegar. Ayan. Nilagyan ko po ng brown sugar. Dapat pakuluin po natin, ha. So, sasalain po natin yan. So, kailangan ko munang bitawan yung phone. Not sure kung makikita. Ayan, kailangan nating salain. Meron ako dito. Kasi yung sugar, meron siyang mga itim-itim. Ayan. So far, wala naman siyang nakasamang itim. So, baka sakali lang, kaya gagamit po tayo ng strainer. So, ayan, pagkalagay natin ng suka, hahaluin na natin. So, meron pa tayong last na ilalagay dito. Kaya lang hindi ko na magawa dahil pagod na ako. Bukas ko na lang siya ilalagay. Ito pong ganito karami na pickles. So, I think mga 2 kilo mahigit ito. Or aabot ng 3 kilo. Not so sure. So,
Mga 2 kilong kalamansi din ang kailangan natin na ilagay. Yun po ay optional, no? Nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan ng kalamansi. Napakasarap po, nai-enhance yung lasa pag yung lalagyan natin ng kalamansi. Ako, pag gumagawa ako ng pickles, aside doon sa vinegar, siya nga pala, yung vinegar na ginamit ko is apple cider. Bahala kayo kung anong gagamitin nyo. Bakit apple cider ang ginamit ko? Kasi ako po ay cancer healer. So, I need apple cider pagdating sa mga pickles na ganito, if ever na homemade. So, I take the opportunity na gumamit ako ng apple cider vinegar kung may budget, no? So, nagkataon na medyo okay naman yung budget ko this time. Hindi naman ganun ka-tight. So, bumili na ako ng apple cider vinegar. But if ever na wala kayong apple cider vinegar, pwede rin naman po yung rose vinegar. Or may mura din pong apple cider vinegar. 1.5 liter. Nakita ko sa Pure Gold. It's only 320. 1.5 na po yun. Ayan. So, haluin lang natin. Guys, alam nyo, napakasarap nito kasi lahat ng vegetables ay crunchy. Yung ating mangga, kung kayo ay may makukuha na talagang hilaw, no? Yung crunchy pa, mas maganda po yon, mas advisable yon. Pero ako manibalang na yung ano ko. Manibalang na yung aking mangga na naihalo. Last 3 days ko pa ito kasi biniling mangga na ito. Pero itong sitaw ko, freshly harvest to. Alam nyo guys, pag ang mama ko gumagawa ng ubod ng niyog na pickles, meron siyang ginagawa parang binababad niya sa apog. Kaya, remain white yung ubod. Hindi siya nagkukulay brown na ganito. Hindi ko alam kung paano gumagawa ng apog So, ayan guys, haluin lang ng haluin hanggang mag-incorporate lahat ng lasa. At siya nga pala, hindi na tayo maglalagay ng asin kasi yung ating vinegar and sugar, kanina, nung pinakulo ko yon, nilagyan ko na siya ng Knorr cubes. At ang ginamit ko ng Knorr cubes ay chicken. Doesn't matter naman kahit pork ang gamitin nyo, chicken, or wag lang beef. Kasi beef, masyadong intense yung amoy niya once na na-dissolve, no? Unlike yung pork and chicken, hindi masyadong halata yung lasa. Kumakapit lang yung yummy. Ayan guys. So, tomorrow, nawa ita-transfer lang muna natin ito sa isang malaking jar or ano bang tawag dyan? Basin na malaki. Or baka i-cling wrap ko na lang din. Let me check kung anong mapaglalagyan ko kasi masyado itong malaki. And then bukas, saka ko siya lalagyan ng kalamansi. Magpapatulong akong maghiwa sa aking bagets. Will takes time kasi pag maghihiwa. Dati gumawa ako nito. Medyo nanakit yung aking mga daliri kahihiwa ng kalamansi. Iwan ko ba kasi. Gustong gusto ko yung ganito guys. Ang sarap-sarap kasi. Masarap din ito guys papakin. Masarap siya sa prito, sa shrimp, garlic and butter, sa lahat ng inihaw. Ayan. Ayan guys. Ito na yung ating masarap na mixed vegetables pickles. Ayan. Sobrang yummy niyan guys.
Promise. Alam nyo yung sitaw. Sampulan ko kayo ha. Ito. Very crunchy. And then, itong ubod. Sarap. Grabe. Alam nyo guys, bakit yung Knorr cubes isinabay ko sa pagbablanch ng ating ubod? Kasi, para may lasa na yung gulay. And then, ito naman guys, ang ating sitaw. Kung paano ko to ginawa, pinakulo ko lang din yung tubig. And then, nung kumulo na yung tubig, inilagay ko lang ito at tinanggal ko rin kaagad. Blanch lang po ang tawag doon, no? Hindi boil. Mabilis na mabilis lang. Kasi, ang gusto nating i-keep ay yung crunchiness. At yung ating namang mga bell pepper, so, wala lang yan. Pagkahiwa ko, dire-diretso ko na yan na nilagay dito sa ating basin na kung saan minimix na natin ngayon. So, yan ay naturally raw. Ayan, guys. So, ayan. Yehey! Ang haba na ng video natin. Hindi na naman tatanggapin ito ni Facebook. Ayan, na-mix na natin. Diyan. Oh. Yan, nalagay ko na nga po dito yung in-squeeze natin na kalamansi 1 kilo at kalahati. Hindi ko na naipakita. Thanks for watching!